ating buhay dahil ito ang pundasyon ng ating pananampalataya at ito po ang ating mga pinanghahawakan sa panahon na tayo ay may pinagdadaanan. Okay, batiin po natin kaliwa kanan, harap at likod. Kumusta ka na, kapatid? Ang sagot natin, sabihin natin, all is well. Praise God. So again, I always mention you, brother in Christ, that we were not exempted of what is happening in the world. Tayo ay nakakaranas ng sakit, problema, pagsubok sa buhay. Ngunit laksan lamang po natin ang ating loob because sabi ni Jesus, cheer up, I have overcome the world. Minsan pa natin palampakan natin ang Diyos. Hallelujah. At sabi ko nga, hello, blessed. Lagi natin tandaan, whatever circumstance we are in, tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon. Without further ado, ang ating aaralin at babalangkasin, essential virtues in the midst of the storm. Napakahalagang mga katangian kapag tayo ay nasa gitna ng unos sa buhay. So let us review mga kapatid sa mga tinalakay na po nating topic. Una, practical balanced life. Pangalawa, making a good reputation to people. Pangatlo, setting the right priority in life. And number 4, let Jesus be the center of attention. And number 5, be always good to all people. And 6, living out to what God has spoken. 7, discovering the goodness of God. And 8, the approved believer before God. And 9, blessing of a grateful person. And 10, God-given power to His children. And last Sunday, inaral po natin the impact of God-serving family. Ang impact ng isang pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Joshua's family impacted 3 things to their community. Una, Joshua's family served the Lord. Second, Joshua's family obeyed the Lord, and Joshua's family worship the Lord. Tandaan po natin, there is no such happy family, ang pamilya na naglilingkod sa Diyos. Kumustahin mo nga uli ang katabi mo, kumusta na ang pamilya mo? Okay, gumawa pa tayo ng something, anything, para po natin madala ang ating pamilya. Remember that the heart of the Lord is our family. Balik tayo sa ating topic, mga kapatid. Listen carefully. Essential virtues in the midst of the storm. Lagi niyong naririnig sa akin na hindi tayo exempted sa nangyayari sa mundo. Hindi tayo exempted sa problema, hindi tayo exempted sa mga pagsubok, hindi tayo exempted sa mga pinagdadaanan sa buhay. What is happening sa mundo ay subject po tayo. Ngayon mga kapatid, ano nga ba yung mga katangian na dapat taglayin natin sa panahon na may problema tayo? Mga kapatid, hindi mo man maitatanong sa katabi mo, lahat tayo ay may problema. Regardless kung may pinag-aralan ka, hindi ka tapos, regardless kung ikaw ay mayaman o mahirap, whatever, anuman estado sa buhay, mayroon tayo pinagdadaanan. Tapikin mo nga sa katabi mo, agyumian. Sige po, participate tayo. Sabi mo, agyumian. Lagi natin tandaan, walang pagsubok na hindi po natin malalagpasan. Psalms 55:22. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang mga matuwid. Ayaw ng Diyos na yung mga matuwid, gumagawa ng tama, ay matitinag sa panahon ng pagsubok. Sabi ng BBE translation, put your cares on the Lord, and He will be your support. He will not let the upright man be moved. As long as you are upright man in the Lord, you will never ever be moved pagdating po ng pagsubok. Mas maganda sa Amplified. Sabi ng Amplified, cast your burden on the Lord, releasing the weight of it, and He will sustain you. He will never allow
the consistently righteous to be moved, made to sleep, fall, or fail. Sabi ng Bible, anuman mga pasan, anuman ang mga kabigatan, ating pong i-release yan sa Panginoon. Huwag natin kimkimin, huwag natin dibdibin masyado, dahil pag dinibdib natin yan, baka tamaan ang ating mga kaisipan at mabuang tayo mga kapatid. Lagi natin tandaan, ang problema, dumadaan lang yan. There is no such permanent problem in life. Okay, next slide, praise the Lord. What reactions we commonly take once we're in the midst of the storm? Ano ba yung ating tugon kapag nakakaranas tayo ng problema? Ang iba dyan ay overwhelmed. Hindi na alam kung anong gagawin. Ang iba confused. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Ang iba ay anxiety. Ang iba na andyan na may disorder na, may withdrawal na. Ayaw na, gusto nang tumigil. Ang iba nagpapanik. Ang iba naman ay naninervyos. Ang iba naman ay stress. Ang iba natatakot. Ang iba naman ay nabibigo. Ang iba nag-breakdown na. Sumabog na siya. Ang iba naman ay depressed, frustration. Ang iba ay pressure. So, ano ba yung tugon natin talaga? Kasi other are panicking pagdating po ng problema. Kanina, sabi ko nga, pare-pares tayo may pinagdadaanan, but it's up to us on how we will react to the problem. Sabi ko nga, batuhin mo ang simento, walang reaksyon. Tama? Batuhin mo ang tubig, may reaction. So, nasa atin on how we will react on the problem. Kasi lahat naman tayo may problema. Ang iba, pumapangit ang ugali pag may problema. Ang iba naman, tahimik lang. Ang iba naman ay nagiging magagalitin. Ang iba naman, nagiging bugnutin. Ang iba naman ay nagiging tupakin. Ang iba naman ay nagiging palaaway. So ano ba talaga ang reaction natin? Ano ba ang dapat maging reaction natin pagdating ng problema? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka masyadong reactive. Praise God. Ang iba kasi masyadong OA, masyadong overacting pagdating sa mga problema. Basa tayo sa Bible. Sabi niya, at nagbangon ang isang malakas na bagyo at sinasalpukan ang daong ng mga alon na ano pa ang daong ay alos na titigil. At siya'y, si Jesus, natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutsyon at siya'y ginising nila ng 12 alagad. At sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo. Sa English ang sabi niya, Teacher, don't you care that we are about to die? Pag may mga problema tayo, ganyan yung ating mga sinasabi sa Diyos. Panginoon, wala ba sa iyo na marami na mabigat ang problema ko? Wala ba sa iyo na may pinagdadaanan ako? Wala ba sa iyo? Wala ka bang pakialam sa akin, Panginoon? Sabi ng mga alagad, don't you care? Pinag-uusapan natin dito yung care. Kasi pag may problema ka, you are looking for a care. Tama ba? Yung pagmamalasakit. Kaya mga alagad sabi niya, Teacher, don't you care that we are about to die? Wala ka bang pakialam na mamamatay kami? Wala ka bang pakialam na may problema ako? Wala ka bang pakialam na may sakit ako? Wala ka bang pakialam na marami akong utang? Wala ka bang pakialam, Panginoon, na nahihirapan ako? So usually, yan po ang ating sinasabi sa Diyos. Teacher, don't you care that we are about to die? 5 po ito, 4 lang, hindi ko na-edit. Jesus followers 5 essential virtues that needed to acquire. Remember na 5 bagay ang kailangan natin ma-acquire. Wala pong instinct, ina-acquire lahat. Ang knowledge na mayroon tayo, that is only acquired from others. Yung mga nag-aaral, the knowledge that you have, you just only acquired it from your teachers. Tama? Ang iba naman ay nakukuha nila sa kanilang mga kamag-anakan. So whatever it is, lahat ay naa-acquire. Ibig sabihin, nakukuha, nakukopya, natutunan, naiintindihan. So dito, Jesus followers 5 essential virtues. Number 1,
Ang naging problema ng mga alagad, sabi niya, don't you have any faith at all? Ang unang problema sa mga Kristiyano ay ang pananampalataya. Pagka tayo ay may problema, ang problema number 1, pananampalataya. Sabi nga ni Jesus, wala ba talaga kayong paniniwala? Wala ba kayong pananampalataya kahit kunti, kahit katiting? Kasi ang mga alagad nagpanik eh. Pag mananampalataya ka, you will never ever panic kapag kasama nyo ang Panginoon. Tama? Hallelujah. So, number 1, Jesus followers must be believing enough to Jesus. Dapat tayo ay sumasampalataya kung sino si Jesus. Sabihan ninyo uli, sino si Jesus? Naniniwala ka, kaya nga ang boyfriend mo, sinagot mo. Kasi naniniwala ka na mabait yan. Naniniwala ka na matino yan. Naniniwala ka na loyal sa iyo yan. Tama ba? Sasagutin mo ba ang isang lalaki na hindi ka naniniwala sa kanya? Of course, kaya nga sinagot mo siya kasi naniniwala ka. Ganon din tayo. Kaya tayo nag-worship, kaya tayo naglilingkod, kaya tayo nandito dahil naniniwala tayo kay Jesus. Tama ba? Pagdating ng problema, ang tinitingnan ni Jesus, pananampalataya. Hindi yung paano mo masusurvive, paano mo ma-overcome. God is looking for a faith. Ang nakita niya sa mga alagad, wala pa kayong pananampalataya. Kailangan, mga kapatid, pananampalataya na pag may problema ka, ang sasabihin mo, kaya ni Jesus. Amen? Kaya ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Napakabait ng Panginoon kasi ang Diyos ay gumagawa ng kapamaraanan. Pangalawa, ang sabi po dito, hallelujah, and they took him, Jesus, with them. Other boats were there too. Medyo dahan-dahan tayo. Hindi lang isang bangka ang inabutan ng bagyo sa dagat. There were other boats. Ang sabi ng Bible, na inabutan din ng bagyo. Pero bakit ang bangka lang ni Jesus ang medyo nagreklamo, nagpanik? Bakit ang ibang bangka hindi man nagpanik? Nasa tao yan. So pangalawa, mga kapatid, Jesus followers must be reliant enough to Jesus. Reliant, mga kapatid, ibig sabihin nagre-rely ka. Hindi mo kayang gawin ang isang bagay without Jesus. Amen? Diba? Sa mga magbo-boyfriend, mag-girlfriend, dati nang walang boyfriend, kaya maglakad ng maayos sa daan, kaya magbitbit ng bag. Ngayon na magka-boyfriend, hallelujah, hindi na makababa ng jeep na hindi alalayan, masarap itulak, praise God, hindi na siya walang makaalalay sa kanya. Parang nabagdado yata nung magka-boyfriend. Pero ang pinag-uusapan natin kasi dyan, nagre-rely na siya doon sa boyfriend niya. Tama ba? There is no such sa reliance. Kanina, dinifferentiate ko, anong pastor ang pagkakaiba ng pananampalataya at pagtitiwala? Malaking kaibahan. Ang pananampalataya is naniniwala ka kung sino si Jesus. Ang pagtitiwala, nagtitiwala ka sa magagawa ni Jesus. Medyo i-clarify natin ng maayos. Naniniwala ka na si Jesus ay healer. Nananampalataya ka na si Jesus ay healer. Pero nagtitiwala ka ba na kaya ka bang pagalingin? Kasi pwede, naniniwala ka na siya ay healer, pero hindi ka nagtitiwala na mapapagaling ka. Naniniwala ka na siya ay provider, pero hindi ka nagtitiwala na ipro-provide niya ang pangangailangan mo. Magkaiba yan. Naniwala ka na sa Panginoon, nagtiwala ka na kaya niyang gawin sa iyo personal. Amen? Amen po ba? So iba ang pananampalataya sa pagtitiwala. Kailangan nagtitiwala tayo sa Panginoon na kung siya ay Diyos na nagpro-provide, kaya niya rin i-provide ang pangangailangan mo. Amen? Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, God, nagkwikwintahan kami nga ni Sister Joy. Sabi ko, nandun si Mika. Sabi ko, Mika, ganito yung mga binabayaran ko, ganito.
Ay, pastor, ibig sabihin ng isang buwan, halos 50,000 ang kailangan mong i-provide para mapunuan ang pangangailangan. Yes, more than 50,000. Monthly yun, mga kapatid. So, saan ko kukunin? Naniniwala ko sa Diyos na He is my provider. Pero nagtitiwala ako na kaya niya i-provide ang 50 mil. Amen? Amen po ba? Amen. Ngayon, nagbabalak kami. Sabi ko, maliligo tayo saan tayo, Brother Roque? Doon tayo sa Pangasinan, Bulinaw. Arkila tayo, ayaw natin mag-jeep para masarap naman ang biyahe natin na mahaba, fully air-conditioned tayo. Arkila tayo ng van. Hallelujah. Sama niyo yung mga pamilya niyo. Praise God. Libre lahat. Libre tubig alat. Praise the Lord. Para medyo makaano-ano naman tayo, makaano-ano naman tayo, hindi puro kaseryosohan sa buhay. Kasi kapag puro tayo kaseryosohan, mapupuno tayo, mga kapatid. So sabi ko, tulad ngayon, tumawag na naman ang Rema Word anniversary nila sa April. Pag inimbitahan po ako noon, hindi po ako nagbibigay, sila po ang nagbibigay sa akin. Hindi po kaunti. Si Pastor Jess, nung hindi pa ako namamatay yun, pagka inimbitahan kami ng Rema Marikina, tuwan-tuwa yun kasi ang pinakamaliit na tinatanggap noon, 20,000. Sa akin kasi, hindi naman ako Rema, kaya medyo kaunti lang yung akin. Pero may tinatanggap ako. Amen? So, anong ibig ko sabihin? Pagka ikaw ay naniniwala sa Panginoon na He is your provider, magtiwala ka na yung pangangailangan na ipro-provide ni Lord. Amen? Palapakan niyo ang Panginoon. Amen. Tandaan niyo yung mga alagad na problema. Jesus, saan tayo kukuha ng pambuwis? Anong sabi ni Jesus? Ihulog mo ang bingwit, ang mahuhuli mong tilapia, ibuka mo ang bibig, may ginto doon. Kaya kayo, pag bibili kayo ng tilapia, huwag nyo munang lulutuin, ibuka nyo ang mga bibig, baka may kagat-kagat na ginto. Kasi, ganun ang Panginoon eh. Sabi niya, ibuka mo ang bibig, may ginto doon, may pilak doon, yun ang ipambayan nyo sa buwis. At nang ginawa ng mga alagad, mayroon niya. Kaya si Lord, maniwala kayo mga kapatid, in any way, if you believe Him that He is your provider, trust also in Him that He will provide your need. Amen? Amen. Hallelujah! Sabi mo, I like that. I like that. Pangatlo, praise God. Sabi ni Jesus, that evening, Jesus said to His disciples, let cross or pass over to the east side. Sabi niya. So pangatlo na katangian, Jesus followers must be adhering enough to Jesus. Sabi mo nga, adhere. Lakasan nyo. Sabi mo, adhere. Ibig na sabi ng adhere, makinig, marunong makinig. Sabi ni Jesus, let us go over or pass over sa kabilang ibayo. May sinabi na si Jesus eh, natatawid sila eh. Kailangan marunong ka makinig kasi kahit along the way, may naging unos, pero sinabi ni Jesus, makakatawid kayo. Paniwalaan mo na makakatawid kayo. Amen po ba? Amen. May mga tao pa kaya? Praise God. Pasuyo itong mga nakikita. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Kargahin niyo muna sila. Hindi naman nangangagat yan. Huwag niyo munang bitawan. Hallelujah. Anak ng dalawa. Okay. Hallelujah. Anak ng dalawa. Okay, palapakan natin ulit ang Panginoon. Tingin kayo sa akin. Pag sinabi ni Lord na pagpapalain ka, no matter what, no matter how, along the way, magkaroon man ng problema, paniwala mong sinabi niya, i-bless ka. Tama ba? Praise God. Kasi minsan ng iba, nababago eh.
Sinabi na nga ni Lord na i-bless ka, nagka-problema, parang pakiramdam hindi na matutuloy, hindi na mangyayari, hindi na matutupad, hindi mo. Kahit anong mangyari sa buhay mo, pag sinabi ni Lord, mangyayari at mangyayari ang kanyang plano sa iyo. Amen? Hallelujah. So praise God, napakabuti ng ating Panginoon. Sabi ko nga kanina, ang tao, ang mga magagaling maglaro, kailangan marunong makinig sa mechanics ng laro. Kasi kahit magaling ka maglaro, if you don't follow and listen the mechanics of the game, hindi ka mananalo. Tulad sa aming probinsya, pag piyesta doon, mayroon po doon race ng bangka, pabilisan ng sagwan. Doon, mga kapatid, naandun sa di kalayuan, may kawayan na nakatusok. At ang instruction, pagdating doon sa kawayan, iikot sila pabalik, paunahan. Mayroon mabilis talagang sumagwan, unang-una siya. Ang nangyari, hindi pala nakinig ng instruction. Lumampas na siya sa kawayan, sagwan pa rin siya ng sagwan, nakabalik na ang lahat ng mga mababagal, siya wala pa. Bakit? Ano naging problema? Hindi nakinig. Yan minsan ang problema sa mga Kristiyano. Minsan, ang mga Kristiyano may instruction na si Lord, hindi nakikinig. Sabi mo, matuto kang makinig. O sabi mo ang katabi mo, sabi mo, matuto kang makinig. Well, learn to listen. Praise God. Hallelujah. Marunong tayo makinig. Kasi kapag hindi tayo marunong makinig, walang mangyayari sa buhay natin. Amen? O sabi mo nga sa katabi mo, learn to listen. Marunong tayo makinig. I-consider natin, pag pinayuhan ka ng katabi mo, pinayuhan ka ng kapatid mo, pinayuhan ka ng magulang mo, pinayuhan ka ng kaibigan mo, learn to listen. Praise God. Kasi kapag ang iba hindi marunong makinig, nothing will happen sa buhay ninyo. Tama? Mga anak, alam niyo po ba kung bakit kayo napapahamak? Medyo tayo sa mga anak. Alam mo kung bakit napapahamak ka? Kasi hindi ka nakikinig sa magulang. Alam niyo po yung mga magulang niyo, hindi sila mag-a-advise ng ikakasama mo. Lahat ng sasabihin ng magulang, ikabubuti mo. Kaya galit ako sa mga bata na hindi marunong magrespeto sa magulang. Hallelujah. Marunong kayo makinig. Praise God. Kung mag-boyfriend ka, dapat ang una mong kinukonsulta si mama at papa. Ma, pa, pwede na ba ako mag-boyfriend, mag-girlfriend? Pag sinabi ng mama mo, ay, hindi na. So you have to listen. Marunong tayo makinig. Kita niyo po ang mga maagang nag-asawa ngayon, 13, 14, 15, may buktot na yan, nabuntis na 15, 14, 13. Yan ang mga anak ng mga masyas buntok. Amen? Amen po ba? So listen sa inyong mga magulang. Ako po, nang una ako magmahal, siyempre, nagmahal din ako. Hindi naman umanhid. Nung nagbibinata ako, nag-umpisa akong umibig. Usually, alam niyo po sinong tinanong ko ang tatay ko. Sabi ko, tay, paano po ba manligaw? Alam mo, masagot ng tatay ko, magaling ang tatay ko sumagot, anak, hindi pinag-aaralan ang panliligaw. Pakinggan mo ang pintig ng iyong puso. Yun ang sasabihin mo. Tindi, lalim. Hindi yung iba, makikigaya lang, susungkitin ko ang mga buktuin. Kaya kita mo pagka nag-asawa na sinuntok sa mata, bituin talaga. Praise God. Black moon pa. Tama? Alaala ko tuloy, may member kami, mga kapatid na binisita. Ewan ko si Sister Joy, active ba yung sa abakan? Binisita namin. Aba mga kapatid, hating gabi naka-sunglass. Ano nangyari sa iyo, kapatid? Nakatago sa kortina. Yung pala na umbag ng asawa niya, nagka-black eye. O ngayon, nasungkit talaga. Nasubukan niya na ba ang tamaan sa mata? Nagbibitu-bituin talaga yan. Hallelujah. Amen? Praise God. Ang iba kasi gaya-gaya po tumayan ng yan eh. Mangungupya ng panliligaw. Alam mo, pag hindi kita nakikita, hindi ako masaya. Pag
hindi kita nakikita. Hindi ako kumakain, di ba? May mga ganyan eh. Praise God. Si Sister Joy nga, na nagtataka siya, may mga nagbibideo call ngayon mga kapatid na tunog ng isa't isa nakabideo call pa. Hallelujah. Grabe yung pagmamahalan. Maghihiwalay din kayo. Praise God. Kala there is no such permanent. Ang iba talaga nakabideo call. Masarap lang yan sa una. Maniwala kayo. Kaya sabi ko sa mga naliligaw, ipalabas nyo na ang inyong mga ugali habang nagliligawan pa lang kayo. Ipakita mo na ganyan ang ugali mo, sinto ka, putulin ka, tumpaking ka. Pag matanggap ka, mahatuto ka ma. Lahat ng mga naliligaw, ang nililigawan, ang ganda ng pinapakita. Ang mga naliligaw naman, maganda rin yung pinapakita. Pero pag nag-asawa doon na totoo, lumalabas ang mga totoong ugali. Maswerte ka kung nakatagpo ka ng mabait. Pero ngayon, sa panahon ngayon, maniwala kayo, parang politika din lang yan. Maraming mga manluloko. Are you here, church? O ngayon, kung nasa panganib tayo sa mundo, saan kayo dapat makinig? Magulang. Marunong kayo, ang magulang nyo, alam nila, praise God. Kasi, sasabihin ng nanay nyo, oy, huwag nyo akong tularan dahil 12 years old pa lang ako, kumakaringking na ako. So, pakinggan nyo kasi ayaw nila mangyari ang nangyari sa kanila sa inyo. So, you have to listen. Maging sa Panginoon, makinig tayo. Sabi mo nga ulit, makinig. Ay na, marunong tayo makinig sa instruction ng Panginoon. So, pangalawa, adhere. We have to listen. Pag sinabi ng Lord, bless ka, panghawakan mo, no matter what, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Then, next, praise God. Nasa malayo na yata si Mika. Asa na tayo? Adhering. Okay, next slide. Sabi niya sa Mark 4:40, why are you so afraid, timid, coward, fearful, frightened, terrified? Sabi niya, bakit ka masyadong matatakutin? Sa problema kasi, mga kapatid, ang iba natatakot. Huwag kayong matakot sa problema. Lakasan lang ng loob yan. Napag-aralan ko sa business, pag ikaw daw ay gustong pumasok sa business at takot ka malugi, huwag ka na pumasok sa business. Kasi pag mag-business ka, ihanda mo ang sarili mo na time will come na pwede kang malugi. So risk ang tawag dyan. Take the risk. Kaya kailangan malakas ang loob. Sabi mo nga, malakas ang loob. Lakas lang ng loob yan. Sa problema natin, ang sabi ni Jesus, ba't kayo matatakot? Pag kasama mo si Lord, wala kang dapat ikatakot. Amen? Hallelujah. Wala kang dapat ikatakot. Sabi ng Bible sa Hebrews 13:5, in any way, I will never leave you, nor forsake you, nor abandon you, nor fail you. Sa Tagalog, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, hindi kita ilalaglag. Si Lord hindi nalalaglag yan. Kahit ilang sablay ka, ilang mali ka, hindi ka ilalaglag ni Lord. Sabi ng Lord, in any way, I will never fail you. Kaya mga kapatid, tanda po ninyo, pagkasama nyo si Lord, wala kang dapat ikatakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Diba may kanta pa nga, lumakad man, lalim ng dagat, ako'y iyon. Ang ganda ng kanta na yung mga lumang kanta, ang gaganda. Ngayon ang mga kanta ngayon, ang mahaba ng lyrics. Kaya yung mga kumakanta dito, pag hindi alam ng lyrics, nilalagdaan sa sayaw na lang yan. Sayaw-sayaw na lang yan, mga kapatid, dahil hindi alam ang lyrics. Praise God. Ang iba naman, nagli-lip-sync na lang. Pero hindi naman talaga alam ang lyrics. Dati-dati kasi ang mga lyrics, 4 lang, paulit-ulit. Alam kong may magagawa. Ulit-ulit. Ulit-ulit lang mga lyrics. Ngayon, ang dami na mga kinakanta. Praise the Lord. Pag hindi ka marunong magsanay, magkabisado, wala, nga ka. So mga kapatid, pang-5, sabi niya doon,
dapat tayo ay valiant. Sabi niya, Jesus followers must be valiant enough with Jesus. Dapat atapang atao. Hindi tayo tumatakbo. Amen? Amen. Sabi ko nga, kaming mga walay, matatapang kami. Hindi kami lumalaban ng maramihan. Ang tawag sa amin, trahidor. Kasi lumalaban kami mag-isa. Mas masarap lumaban ang mag-isa. Kasi kung 10 ang kalaban mo, mag-isa ka lang, tiyak na may tatamaan ka. Pero yung 10 mahirap makatama sa iisa. Tama? Praise God. At kami sa probinsya namin, gusto namin talian para walang takbuhan. Talian ka ng lubid sa dulo, magsaksak kayo. Sa ano kasi sa Bisaya, sa amin, hindi kami bugbugan, patayan. Mahirap yung mabubugbog ka lang eh. Paano ganyan patayan? Tala matapang ang patayan. Praise God. Kaya ako, wala mang kinakatakutan. Mga kapatid, wala akong kinakatakutan. Akala nila, feminine lang ang kilos-kilos ko. Parang ganito lang ako. Malam niya ako ng kilos. Parang tingin lang, parang bakla ako. Pero hindi po. Matapang po ako. Amen? Sabi ko nga, yung mga salbahe, yung mga pulis, walang ginagawa. Pag ako nakita nyo, patataubin ko yan yung nagkarnap ng kulong-kulong ko. Ay, hindi lang niya alam na nagmamasid-masid ako. Pag nakita ko yan, tingnan niya. Ano lang po ako, medyo inahawakan ko lang pagiging pasto. Kulong-kulong, pambihira. Birin mo ang sweldo niya, 300, gagawin ko 400. Pag 400, gagawin ko 500. Tapos, kinarnap pa. Tapos ngayon, binigay na sa pulis, walang kilos ang pulis. Lalagay ko bata sa kamay ko. Ayaw ko makita eh. Minsan, dumadaan ako talaga sa pamilya niya, sa nanay niya, initin ang kukunaan doon. Siguro kapag makasaksak ko ng isang beses, alam niya ang ginawa niya. Amen? Naka-headlines, Pastor na naksak. Praise God. May pulis na naman si Pastor Leonardo. Pero hindi po, mga kapatid. Kasi minsan may mga tao na walang gratitude. Pero gayon pa man, si Pastor Noel, mabait yan eh. Lagi sinasabi ni Pastor Noel, Lynn, lumakad ka sa pag-ibig. Kahit ginaganyan ka ng mga tao, lumakad ka pa rin sa pag-ibig. Kaya sabi ko kay Sister Joy, lapitin ako ng mga magnanakaw. Kasi doon ako sa Sabana, nanakawan ako ng 250,000 cash. Ninakaw pa yung iPhone 6 Plus. Ang daming mga ninakaw, laptop, lahat. Puro pagnanakaw. Hanggang sa tubigan, puro pagnanakaw. Praise God. Puro nakawan. Mababait ako sa magnanakaw. Praise God. Itaw ba kaya? Pero ang instruction kasi ni Lord, hayaan mo lang anak. Kasi ang ninakaw sa iyo na 7, ang ninakaw sa iyo, ibabalik ng Lord ng 7 times. Amen? Kaya, salamat sa Panginoon. Sabi mo, thank you God. Dapat valiant tayo. Valiant. Matapang tayo mga kapatid. Praise God. And last na po tayo mga kapatid. Hallelujah. Sabi po dito, they were overcome with fear and kept saying to one another, who is this man? Even the wind and the sea obey him. Ano daw ang tawag ng mga alagad kay Jesus? Sino ang taong ito? Tao. Na kahit doon lahangin, ang dagat sumusunod sa kanya. Anong problema ng mga alagad? Hindi nila kilala si Jesus. Sino ito? Bakit ang hangin sumusunod? Dapat, last na point, Jesus followers must be engaged enough about Jesus. Dapat kilala nyo na ng lubos si Jesus. Kilalanin mo ng lubos. Praise God. Kaya ako, laki kong pagsisisi. Kasi, yung asawa ko, pero mo, dami kong kinonsulta. Mga sira pala mga nakonsultahan ko. Sabi naman nagkonsulta, Pas, kung nagbabarahan ka ng Lucky 9, yung mapapangasawa mo, nasa 10 na ba? Matindi. Lampas pa ng 9. 10 pa. Kasi kamukha siya ni Bianca King, ang ganda. Sexy, maputi, balbon, mahabang buhok. Tapos, teacher siya. Anak pa siya ng pastor. Ano
pa itatapon ko? Upgraded na, masyadong upgraded. Napakaganda niya. Ang tawag doon, pagka nag-asawa ka na medyo hindi ka masyadong gwapo, nag-asawa ka na maganda, upgrading. Ang tawag doon, upgrading. Kasi kung mag-aasawa ko na, maitim na, mag-asawa pa ko ng itim, black plus black, total black. Sasabihin ko, anak, nasa, ito ako ba ako? Hindi ko makita nga lang sa sobrang kaitiman. Kaya pag mag-asawa kayo, pag maitim ka, hanap ka ng maputi. Amen? Ang tawag doon, upgrading. Maganda kasi ang asawa ko talaga. Napakaganda. Kaya lang, alam niyo po, niligawan ko ngayon, sinagot ako kinabukasan. Nagligaw ako ng 1 buwan, 2 buwan, pang-anim na buwan kasal agad. Anong naging pagkukulang ko? Hindi ko siya nakilala. Nako, nabihag ako sa kanyang kagandahan. Pagka natutulog kami, yung mahaba niyang buhok naka-cream silk, ilulugay sa unan ang bango-bango ng higaan. Sarap matulog pagka may katabi kang magandang asawa. Pero kabaligtaran noon, hindi marunong maglaba, hindi marunong maglinis, hindi marunong lahat, hindi siya marunong. Konsulta naman ako kay Pastor Noel. Ano gagawin ko, Pastor Noel? Len, ang hindi kayang gawin ng asawa mo, ikaw na lang ang gagawa para walang away. Kaya ako ang namamalingke. Ako ang naghuhugas ng mga pinamalingke. Ako ang nagluluto. Ako ang naglalaba. Ako namamalansya. Nag-asawa pa ako. Praise the Lord. Ang dati kong labahan isang basket, ngayon 2 basket na, nadagdagan. Praise God. Ang sinasabi ko kasi mga kapatid, in period of 6 months, nagpakasal ako without knowing her. Hindi ko siya masyadong kilala. Kaya kung kayo, makinig kayo sa payo ng pastor. Hallelujah. Kung mag-aasawa kayo, 3 taon muna kayo magkakakilanlan. Sa probinsya, 3 years yan ipagsisibak lang ka. Kasi mahirap po naging mag-asawa na kayo, doon mo nakilala na ang baho pala ng hininga, ang baho pala ng kilikili, ang baho pala ng paa. Praise the Lord. Hindi mo na pwedeng ibalik. Kailangan kilalanin mo. Kasi doon lumalabas ang kabahuan kapag mag-asawa na. Praise God. Bago mag-date yan, may pa-spray-spray para hindi maamoy ang bibig. Pero pag nag-asawa na, naku, hindi na nag-toothbrush, hindi na naligo. Praise the Lord. Lumabas na ang tunay niyang ugali. Kaya mga dalaga dito, you are too beautiful enough. Mag-antay kayo ng tamang panahon. Kilalanin mo muna ang lalaki ng matagal. Kasi at least, kung hindi mo siya after 3 years, hindi mo pa talaga siya pwedeng makasundo, ay huwag mo nang pakasalan. Ganon din kay Lord. Kay Lord, dapat kilala mo si Jesus. Amen? Naniniwala ba kayo na kapag pagod ka, si Lord ang ating pahingahan? So, you have to engage. Pag sinabing engage, intimate, kilala mo si Lord. Kaya kita mo si Abraham, kilala niya si Lord. Biram, sabi ng Lord, ihandog mo ang iyong anak, 3 araw ang paglalakbay pa po sa Mount Moriah. Unang pahinga sila. Sabi ng anak, Pa, may panggatong, may apoy, may kutsilyong asa ng ihahandog. Sabi ni Abraham, God will provide. Lakbay na naman sila. Nagpahinga, tanong na naman, asa nang iyahandog? God will provide. Bakit si Abraham hindi nagbabago ng sinasabi? Kasi kilala niya ang Diyos niya. Pag kilala mo ang Diyos mo, wala kang dapat ikatakot. Amen? O sabi mo ulit sa katabi mo, I like that. Hallelujah. Masarap. Pag kilala mo ang Diyos, wala kang dapat ikatakot. Tama ba dyan? Praise God. Pag kilala mo who you are worshiping, then wala kang dapat ikatakot. Last verse, ano nangyari? Sabi po dito, mga kapatid, Jesus got up and ordered the wind and the waves to be quiet. The wind stopped and everything was calm. Sinaway ng Lord, tinas niya ang kamay, tigil, tumigil. Bakit? Kasi kapag kasama mo si Jesus, lahat. Ito po, mga kapatid, na last verse. This is my life verse. Tuwing inaaral ko to, usually, umiiyak talaga ako. Dito, sabi ng 1 Peter 5:7. Ito ang sinasabi. Pakinggan niyo maigi, mga kapatid. Casting
the whole of your care, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all on Jesus. For He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Doon ang sabi ng Bible, ipagkatiwala mo ang lahat ng iyong care, anxieties, worries, concern sa Kanya. Alam niyo po, mga kapatid, listen up ha, mahirap ang malayo sa mga kapatid. Mahirap ang wala ng mga magulang. Mahirap ang walang asawa. Bakit? Kasi pag may pinagdadaanan ka, you don't have any crying shoulder to cry on. Wala ka nang naiiyakan. Wala ka nang nalalapitan. Wala ka nang napagsusumbungan. Bakit? Kasi halos walang nagmamalasakit sa iyo. Salamat sa mga magulang na nagmamalasakit. Salamat sa mga mahal sa buhay na nagmamalasakit. Salamat sa mga kaibigan na nagmamalasakit. Pero may higit na nagmamalasakit sa iyo. And that is Jesus. Amen? Sabi mo, may nagmamalasakit sa iyo. Si Jesus ang nagmamalasakit. Pagka kayo ay para bang wala ka ng matakbuhan, wala ka ng malapitan. Actually, sabi ko nga kay Sister Joy nung nagka-problema ako, nandito lang sa taas pero umiiyak ako. Lagi ko sinasabi kay Lord, Lord, ano ba yung pagkukulang ko? Mabait naman ako, gumagawa naman ako ng tama. Bakit pa rin nangyayari sa mga bagay-bagay na ito? Ang laging sinasabi sa akin, ini-impress ni Lord, anak, lagi mong tandaan, ang kaaway, gagawa ng hadlang para i-discourage ka, i-disappoint ka. Pero remember, anak, na ikaw ay lubos kong papalangin. Tayo lahat. Thank you, Jesus.